Kinuwestiyon ni Public Services Committee Chair Senator Raffy Tulfo ang mga pay toilet, sira-sirang mga pasilidad at kagamitan ng ilang mga terminal sa bansa. Ito ay matapos ipagpatuloy nitong Huwebes ang pagdinig ng komite para talakayin ang mga kakulangan at problemang kinaharap ng transportation sector pagdating sa pasilidad at mga terminal sa bansa. Nauna nang pinunahan ni Senator Tulfo ang mga pay toilet sa terminal noong nagdaang mga pagdinig at ngayon nais na panagutin na ang mga tao sa likod ng mga paglabag na ito. Batay kasi sa Section 5 ng Republic Act 11311, ipinagbabawal ang pangongolekta ng bayad sa mga pasahero na mayroong mga bus ticket para sa paggamit ng palikuran sa terminal, liban na lamang kung ito ay isang deluxe sanitary facilities gaya ng mga air-conditioned restroom. Kung maglalagay man ng pay toilet, kinakailangan pa ring mayroong free CR facility na maaaring gamitin ng mga pasahero. Sino man ang may-ari na lalabag ay pagmumultahin ng 5,000 pesos sa kada araw ng bayulasyon batay sa Section 7 ng naturang batas. Sa pagdinig, isiniwalat na ang monthly fee na ibinabayad ng bawat unit ng bus sa Cebu Terminal ay 12,000 pesos, bukod pa ang 250 pesos terminal fee at 75 pesos para sa bawat arrival. Kaya naman dismayadong tugon ni Tulfo. Tatlong taga. And yet, free CR, hindi nyo kayo may provide? Bukod sa mga palikuran ay tinalakay din sa pulong ang mga issue sa mga pasilidad at kagamitan ng ilang terminal sa bansa gaya na lamang ng mga electric fan na bagamat matindi ang init sa umaga ay pinapagana lamang ang ilan dito tuwing gabi. Ilan pa rito ay ang mga sirasirang piyesa ng bus na delikado para sa kaligtasan ng mga pasahero. Issue rin ang mga kakulangan sa glass breaker at fire extinguisher bilang emergency equipment sa oras ng aksidente sa biyahe. Bunso dito mungkahin ni Tulfo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office na kailangan nilang magsagawa ng inspeksyon sa mga certificate ng mga mekaniko para masiguro ang kalidad ng kanilang tungkulin. Pagtitiyak naman ng ahensya na kanila itong tinutugunan, sa katunayan nila ay naglabas na ang mga ito ng isang show cause order para sa mga kumpanyang lumabag at nakaschedule ang pagdinig sa April 30. Dahil dito ipinaalala ni Tulfo na kaniyang babalikan ang naturang mga terminal sa ilang mga buwan para muling i-monitor kung nagawa ba ang mga ipinangako ng mga ito sa pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.